future ni Jimmy Butler sa Warriors, 50-50 ayon sa market. Dallin Terry kukuhanin nga ba ng Warriors? At Chet Holmgren may problema sa Thunder at posibleng targetin ng Golden State. Mukhang 50-50 talaga ang future ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors based sa current prediction market ng Kalshi. Sa Kalshi, nasa paligid ng 51% ang probability na matrade si Jimmy Butler mula sa Warriors. Matagal nang nasa 40-50% range ang market simula nang buksan ito noong June. Kaya ang interpretation, hindi pa likely na siguradong matrade siya. Pero sapat ang uncertainty para sabihing real possibility ang kanyang trade. Malaki ang kontrata ni Butler. Matapos siyang makuha ng Warriors mula sa Miami Heat noong 2024-25 season, pumirma siya ng 2-year $110.9 million max extension. At ayon sa report, may humigit kumulang 56.8 million pa siyang natitirang salary. Kaya kung magkaroon ng trade, malaking financial commitment ang kailangang tanggapin ng bagong team. Mas naging complicated ang situation dahil naglalaro lamang si Butler ng 38 games noong 2025-26 season bago magkaroon ng ACL injury. Simula noon, hindi na siya nakapaglaro. Ang expectation ngayon ay maaari siyang bumalik around February ng 2026-27 season. Kaya magiging malaking question mark ang kanyang health plus production plus trade value. Ito ang malaking contradiction sa trade rumors. Ayon kay ESPN's Anthony Slater, gusto mismo ni Butler na manatili sa Golden State at mas malinaw pa ang kanyang sinabi, gusto niyang magtapos ang karir niya sa Warriors. Malaki rin ang appreciation niya sa opportunity na makasama si Stephen Curry na tinawag niyang isa sa greatest players ever. Ibig sabihin, hindi si Butler ang natutulak para matrade. So bakit may 51% trade probability? Dahil hindi lang players preference ang factor. Pwedeng magdesisyon ng Warriors kung hindi na maging fit si Butler sa roster, magkaroon ulit siya ng injury concerns. Kailangan nila ng ibang superstar. Gusto nilang baguhin ang roster habang nasa final year si Curry. May dumating na trade opportunity na sobrang attractive. Pero sa ngayon, wala pang concrete report na gusto nang i-trade ng Warriors si Butler. Kahit gusto ng Warriors na i-move si Butler, kailangan nilang makahanap ng team na willing tumanggap sa kanyang salary. At dito magiging mahirap. May 56.8 million na natitirang commitment. Oo, expiring contract ito, kaya may value siya sa ilang teams. Pero para sa acquiring team, maaari maging risky dahil 1-year rental lang siya. Kung ayaw niyang mag-extend sa bagong team, baka hindi sila willing na magbigay ng malaking assets para sa kanya. Kung healthy si Butler at bumalik sa dating level niya, maaring biglang bumaba ang trade probability. Dahil kung makita ng Warriors na Curry plus Butler plus healthy supporting cast equals contender, walang dahilan para agad nilang i-trade si Jimmy. Pero kung hindi siya makabalik ng maayos at patuloy na maging problema ang health at salary situation, maaaring maging mas attractive ang trade. At ngayon, ito ang medyo masakit na irony para sa Golden State Warriors. Halos isang buwan matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers kaysa Golden State, naghahanap pa rin ang Warriors ng mga final pieces para makumpleto ang roster. At isa sa mga pangalan na posibleng idagdag nila ay si Dallin Terry, na ironically ay naging available dahil kailangan ng Philadelphia ng roster space para kay LeBron James at Kentavious Caldwell-Pope. Ganito ang chain. Warriors, gusto si LeBron. LeBron, piniling Philadelphia. Philadelphia, kailangang mag-clear ng roster space. Dallin Terry, naging available. Warriors, posibleng kunin si Terry kaya kung sakaling mapunta si Terry sa Warriors, literal na magiging reminder siya ng failed LeBron pursuit ng Golden State. Si Terry ay dating first round pick at 24 years old. Pero sa unang 4 na seasons niya sa NBA, hindi pa niya na ipapakita ang production ng isang major contributor. Career averages niya, 3.5 points, 1.7 rebounds, 1.2 assists. At wala pa siyang 32% shooting mula 3-point range. Kaya malaking contrast talaga. LeBron James, one of the greatest players ever versus Dallin Terry, fringe roster rotation player na naghahanap ng bagong opportunity. Hindi naman dahil masamang player si Terry. Ang problema ay context. Kung noong off-season ay napunta sa Warriors si LeBron, napakalaking pagbabago sana yun sa team. Pero matapos mabigo ang pursuit, halos isang buwan na ang lumipas at wala pa ring major rival player na nakuha ang Golden State. Kaya kung ang magiging final addition nila ay isang player tulad ni Terry, magiging malaking reminder iyon kung gaano kalayo ang naging resulta mula sa kanilang original off-season ambition. May isang magandang possibility. Kung bibigyan siya ng Warriors ng training camp invite at mapatunayan niyang kaya niyang maging rotation player, maaaring maging low-risk, high-reward signing ito. 24 years old pa lamang siya.
Kung mahanap ng Warriors ang tamang role para sa kanya, maaari siyang maging athletic wing defensive player, transition threat energy player, secondary ball handler. Kaya hindi imposible magkaroon siya ng career revival sa Golden State. At ngayon, ito ay speculation lamang. Pero kung sakaling maging available si Chet Holmgren, sinasabi ng article na dapat maging alerto agad ang Golden State Warriors. Ang dahilan? May dalawang bagay na maaaring magtulak sa Oklahoma City Thunder na gumawa ng malaking roster decision. Salary cap pressure at performance ni Holmgren. May malaking problema sa finances ang OKC. Sa ngayon, mayroon ng 3 players ang Thunder na nasa max level contracts. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren. Bukod pa rito, binigyan nila si Isaiah Hartenstein ng 3-year $75 million extension. At extension na eligible na rin si Cason Wallace na posibleng humingi ng higit $20 million bawat taon. Ibig sabihin, habang gumaganda ang talent ng OKC, lumalaki rin ng lumalaki ang kanilang payroll. Ito ang malaking issue. Kapag pinanatili ng Thunder ang kanilang core, maaaring lalong maipit ang team sa NBA second apron restrictions. Kaya ayon sa analysis ni Zach Harper ng The Athletic, maaaring dumating ang point na kailangan nilang gumawa ng malaking desisyon tungkol sa kanilang core. At isa sa mga maaaring maging pangalan sa conversation ay si Holmgren. Hindi lang naman pera ang issue. Sa playoffs, particular sa Western Conference Finals laban sa Spurs, hindi naging maganda ang performance ni Holmgren. Mas kapansin-pansin dahil nakaharap niya si Victor Wembanyama at sa matchup na yon ay mas naging dominant ang Spurs superstar. Kaya malaking pressure ngayon kay Chet na mag-bounce back sa simula ng next season. Kung patuloy siyang mahihirapan sa high-pressure situations, maaaring magsimulang magtanong ang OKC. Si Chet ba talaga ang long-term piece na gusto nating panatilihin kasama nina SGA at Jalen Williams? At dito papasok ang Warriors. Interesting ang Warriors dahil may financial flexibility silang pinaplano para sa future. Kung biglang maging available si Holmgren, maaari silang magkaroon ng assets para makipag-usap sa Thunder. Isa sa mga hypothetical packages na binanggit, Jimmy Butler plus draft picks. O kaya Draymond Green plus draft picks plus Kristaps Porzingis, Moses Moody. Again, hindi ito reported trade proposal na nasa table ngayon. Hypothetical scenarios lamang ito kung sakaling ilagay ng OKC si Chet sa trade market. Bakit magiging attractive si Chet para sa Warriors? Napakalaking dahilan ang edad. Si Holmgren ay 24 years old samantalang papunta na sa late career stage si Stephen Curry. Kung makuha ng Warriors si Chet, hindi lang nila siya nakukuha para tulungan si Steph ngayon. Nakukuha rin nilang isang potential franchise cornerstone para sa post-Curry era. Ito ang pinakamahalagang point. Kahit may salary cap problems ang Thunder, napakalaki pa rin ng talent ni Holmgren. Hindi nila siya basta ibibigay dahil lamang sa financial pressure. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe, peace out.